Okay guys, mas pinasarap na pork igado ang ating lulutuin sa ngayon. So ayan, nahiwa na yung ating pork kasim ng maliliit at timplahan na natin ng paminta. I-marinate muna natin siya guys dyan ng 30 minutes to 1 hour. Ayan, pamintang durog, kalamansi. Ayan, 8 pirasong kalamansi yan guys. Sinala natin para walang buto. Okay, patis. Tama ng patis para hindi umalat, di ba? Okay. So ayan, halo muna natin siya ng mabuti para naman pantay yung lasa, yung kapit ng ating sangkap sa ating pork. Ayan, so ito yung ating atay. Binabad ko muna sa suka at nakahiwa rin na same ng pork kasim. Ito atsuete. Then naka-ready na rin yung ating bawang, sibuyas at may siling na buyo. Yun. Okay na rin yung gulay, carrots, bell pepper at patatas. Okay, next step. Ayan, magpainita tayo ng kawali muna. Simulan na natin ang ating pagluluto. Yan. So maglagay tayo ng mantika. Kaunting mantika lang guys, para hindi naman tayo sikmurain na sa sobrang mantika na ng ating niluluto. Yan. Basta mait na yung mantika, unahin natin yung bawang. Mga 10 segundo lang nito ang ating pinipit or dinurog na bawang. Ayan. Okay na yan, within 10 seconds. Okay na. Once na naamoy nyo na yung aroma ng bawang, okay na. Isunod nyo na yung, sinunod ko na yung sibuyas at siling na Thai chili pala yun guys. Wala na tayong labuyo no? Okay, so igisa lang natin mabuti yung ating mga sangkap para naman makuha natin yung flavor. Yan, taktong aroma. Once na after mga 15 to 20 seconds, okay na yan. Okay, unahin natin yung atay. Ito yung atay. So, tinanggal ko na yung suka guys. Dinaan ko siya ng tubig. Nagasa ko isang beses. Para mawala yung asin. Inuna ko itong isang kutsa yung atay guys. Para sigurado namang dumaan. Dumaan sa mantika. So, isang kutsa ko una yung atay. Punta natin ang paminta. Sa ganun yung lasa ng atay, may mga times kasi na yung atay, diba? Meron ba yung hindi gustong lasa? So once na nasangkot siya na ito, okay na yan. Sa tingin nyo, wala nang dugo-dugo. Pero hindi naman siya yung sobrang lutong-luto. At least dumaan siya sa pagkakagisa. Yan, so ito hanguin ko na siya guys. Okay na yung ating atay. So itatabi ko muna to, no? Okay, so hanguin natin. Then at the same pan, okay, lagay na natin yung ating marinated pork dito. Ayan, so palalabasin muna natin yung sarili ng tubig, no? Hanggang sa diba yung may mga taba-taba yung pork kasim natin, pag manti-mantikain natin, labasin natin yung mantika ng bahagya bago natin siya ihalo dun sa atay. Bago natin ihalo yung atay, okay, takpan ko muna guys. Ayan na, para lumabas yung tubig niya sarili. So ayan, pansin nyo. Ayan, so patutuyuin natin siya dyan. Kailangan matuyuan siya at medyo yung tipong may mantika nang lumalabas sa ating karne. Ayan, do, diba? Tostado ng bahagya. Para masarap yung ating niluluto. Lahat ng flavors niya lumabas. Ayan, yung tubig niya sarili mawala. Okay, so takpan natin muli. Dahil hindi natin pwedeng kalimutan na huwag halo. So ayan, kung napapansin nyo guys, okay na to. Wala na yung sarili niyang tubig, natuyuan na at medyo konting mantika na lumalabas. Ahalo lang natin mabuti muna.
Okay na guys, nasangkot siya na yung ating karne, no? So ilagay na natin muli yung ating kawali. Okay, maglagay tayo ng kaunti lang na mantika. Ayan. So tayo yung magigisa muli nung kalahati ng sangkap kanina. Ito yung bawang. Another 10 seconds. Sapat na yan para sa ating pag-isa sa bawang. Okay. Sunodin natin itong sibuyas muli. After nyo magisa yung bawang at sibuyas, dito na natin paghahalu-haluin yung ating mga naunang sangkap. Okay, ilalagay ko na muli yung pork. Diba? At least, malutong muli or mapapalambot pa natin yung ating baboy. So, wala na yung mga ayaw natin nasa sa pork na. Wala na yung pagkakalasa natin na patay. Kung wala na yung pork, wala na yung sarili ng tubig. So, ayun. So, ngayon, ito naman, panasamayan natin yung ating patay at baboy. Hinalo lang natin ito na dito. Okay, ilagay na natin yung ating atsuete. So, nandun pa yung buto guys. Kailangan ko ulit palain. Okay na to. So ito, sasangkot siya pa rin natin siya sa atsuete. So need na ng tomato sauce dito sa ating niluluto. Hindi natin maglalagay ng tomato sauce dito. Mas gusto ko yung lasa ng igado na walang tomato sauce at tomato paste. Okay, so ayan na guys. Ayan naman yung gulay niya. Itakpan natin siya mabuti. Itakpan mabuti. Okay, takpan na natin. Then ito. Ayan, kailangan natin siyang ihalo paminsan-minsan para naman mamonitor natin. Hindi tayo masunugan ng ating niluluto. So, dahil ako magluto ng baboy, gusto ko yung mga tagalang luto. Dahil gusto ko, nakukuha ko yung gusto ng lasa sa ating karne. At sure tayo na safe na maayos yung pagkakaluto. Para sa ating pamilya, siyempre kailangan maayos yung pagkakaluto ng karne, hindi yung basta lang. Okay, so ayan. Ito pala guys, yung kulay white, cheese yan, ginadgad ko. At yung isa ay reno. Yan, tira yan ng mga bata. Nagpalaman sa pandesal. So, mas gusto nilang reno ipalaman sa pandesal. So, para hindi sayang, nilagay ko muna sa ref. Para mapakinabangan. So, ito nilagay natin ito. Pandagdag flavor sa ating nilulutong igado. Cheese at reno. So, maglagay na tayo ng tubig. Ito na tayo magsisimulang magpakulo nito para mas mapalambot pa natin yung karne. Diba? Okay, so mag-add pa rin tayo ng tubig. Hindi pa sapat yan. Gusto ko lutong-luto talaga at matagal na kuluan yung karne ng baboy. Yan. So, okay, takpan na natin. Okay, so, ayan na guys. Dahil kumukulo na, kailangan natin siyang ihalo paminsan-minsan. Pero kung napapasin nyo, kaunti na lang yung tubig, no? Kaya nilagay ko na yung gulay na patatas at carrots para naman mas maluto pa. Masyado makulay yung aking atsuete, no? Pero halagang 10 pisong atsuete yan guys. Dito kasi sa amin may mga nabibiling ganon, nakabalot na. And so lalagyan mo lang ng lihiya para madaling makuha yung kulay niya.
So, nag-add ako ng tubig. Then, ganun ka siya karami. So, tinimpla ko na siya ng asin, guys. Kaunting asin lang muna. So, mayan natin timplahan ng saktong pampalasa. So, ayan. Nag-add na rin ako ng bechin para mas kumapit na yung flavor, pambalanse. Iniluluto. So, lutuin lang natin yung patatas at carrots dito. Okay, mga 3 to 5 minutes pa to. Sa katamtamang apoy lang ang ating pagluto nito, guys. Takpan natin muli. Okay. So, ayan na. Ayan, medyo 80% cook na yung ating patatas at carrots. Kailangan natin ihalo pa minsan-minsan, no? Para pantay talaga yung pagkakaluto. So, ito na. Dahil malapit na siya maluto, nilagay ko na yung, bang tawag dito? Garbanzos? Hindi. Green peas. Then yung red and green bell pepper. So, nilagay ko na, guys. So, ito, final na to. Yan, ito na yung ating huling sangkap, no? So, sa kanyo tikman kung sapat na yung lasa, kung kulang sa lasa, kung matabang, pwede kayong mag-add ng patis or asin, depende sa inyong gustong ilagay. So, ayan na, guys. Luto na yung ating pork igado, pero mga ilang minuto pa to bago ko siya hanguin. Gusto ko yung medyo malapot na yung sarsa niya talaga. Kung bago ka lang sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, like na rin, click the subscribe button and then the bell para naman ma-notify ka sa mga susunod nating video. Okay, so tikman na natin kung sapat na. Okay, siya, guys. Saktong-sakto. Wala na tayong dapat na idagdag. So, tikman ko na rin yung gulay. Okay, masarap yung gulay, guys. Hindi siya yung sobrang, yung medyo manigat yung pagkakaluto ko sa aking patatas. Ayan. Yan ang gusto kong luto sa gulay. Lalong-lalo na sa ganitong luto ng igado. Guys, kung gusto nyo may kakaibang lasang inyong pork igado, pwede kayo mag-add ng kaunting suka dito, no? Suka. Yan, pampantagdag sa flavor, pambalansin ng lasa, at para hindi mapanis ka agad. Once na hindi nyo maluto, ayan, pwede kayong hindi nyo agad pala maluto. I mean, maubos. So, ayan na, guys. Luto na yung ating pork igado. Maraming salamat sa pagbisita. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan, ako ha. Pa-subscribe naman. Okay, hanggang sa muli. Panlansang kulturano. Ayan, tara na, kainan na. Maraming salamat. Bye!